Minsan, pag tinitingnan ko ang buwan, napapaisip ako kung gaano ko kaunti ang alam ko tungkol dito. Tulad ng kung ano ang bumubuo at paano ito nabuo. Siyempre ang pinakamagandang paraan para masolusyonan ang problemang ito ay pumunta na lang sa buwan. Pero wala pa akong kilalang handang magpadala sa akin doon ngayon. Ginawa ko ang susunod na pinakamaganda. Mas maaga ngayong taon, bumisita ako sa National Aeronautics and Space Administration para makita ang Lunar Sample Lab, ang pinaka-secure na laboratorio kung saan itinatago ang mga bato mula sa buwan. Maligayang pagdating, miss. Nasa Apollo Sample Laboratory ka kung saan pinoproseso ang mga batong galing buwan. Ay ito yung pinakamalaking collection ng mga beto mula sa buwan na nakadisplay sa anumang panig ng mundo. Walang ibang lugar kahit saan na pwede kang tumayo at makita ang mas maraming bahagi ng buwan ng malapitan kaysa sa kinalalagyan mo ngayon. Ang mga bato roon ay nagkakahalaga ng $12 bilyong. At gusto kong malaman kung paano nila naibalik ang mga yon, paano nila iniimbak at pinoprotektahan, at higit sa lahat, ano ang natutunan natin sa pagdadala ng buwan dito sa mundo. Bagamat iyon ang layunin, nakakagulat na kaunti lang ang alam natin sa pupuntahan natin. Mayroon tayong magagandang teorya kung paano nabuo ang mga bunganga at alam natin na wala itong atmosfera. Pero hanggang doon lang talaga iyon. Layunin ng misyon ng Apollo na maglagay ng tao sa buwan. Kaya malaking oportunidad itong makakuha ng malilinis na batong pwedeng pag-aralan. Pero may mga taong iniisip ang pinakamasamang posibleng mangyari. Paano kung may mga dayuhang mikrobyo na sumama pabalik sa Earth sakay ng isang bato mula sa buwan at pagkatapos ay mahawa ang ating planeta? Nagdisenyo ang National Aeronautics and Space Administration ng mga protocol para sa paghawak ng mga batong galing buwan pagdating nila. Merong mga maingat na protocol na tinatawag na planetary protection. Sa planetary protection, iniingatan mo ito sa parehong direksyon. Hindi ito ang original na Apollo Laboratorio. Ang una ay itinayo bilang quarantine facility para sa Apollo samples kung sakali. At hindi nila inisip na may buhay sa buwan, pero isang beses ka lang pwedeng magkamali sa pag-uwi ng sample. At gusto mong makasiguro? Gusto mong makasiguro. Noong 1969, lumapag ang Apollo, 11 sa buwan. Sina Neil Armstrong at Buzz Aldrin ang unang tumapak doon. 2 oras at 31 minuto lang sila nagtagal sa kanilang paglalakad sa buwan. At sa panahong iyon, nangolekta sila ng unang mga bato at lupa mula sa buwan. Pagkatapos, umuwi sila gamit ang lunar module, bumalik sa daigdig at lumapag sa karagatan. Ang 3 astronaut at mga bato mula sa buwan ay agad na dinala sa 21 araw na kwarentena sa Houston, kung saan ako bumisita. Pinapirma pa ng National Aeronautics and Space Administration ng Customs Form ang crew pagdating sa Hawaii matapos lumapag sa dagat. Idineklara nila ang mga bato at alikabok mula sa buwan bilang kanilang bagahe at nakasulat pa nga na umalis sila mula sa buwan at dumating sa Honolulu. Kaya parang ang unang hakbang paglapag nila sa dagat ay ilabas ang mga astronauts. Ang pangalawang hakbang ay kunin ang mga sample. Kinuha nila ang spacecraft, dinala sa aircraft carrier at agad kinuha yung mga sample. Nakasupot ba sila? Nasa looban ng barko? Nakasupot sila. At doon sa barko, kinolekta sila sa buwan gamit ang mga Teflon na supot karamihan. At parang inirolyo lang sila, halos parang cookie or chips, tapos sinilyuhan. Pagkatapos, inilagay ang ilan sa kanila sa mga tinatawag naming kahon ng bato, matitibay na metal na kahon na may vacuum seal. Pagdating sa quarantine facility, ang mga technician na naka-protective suit ang nagbukas ng mga sample ng bato. Una, sinubukan nilang ilagay ito sa vacuum chamber na ginagaya ang kapaligiran ng buwan at sinuri ang mga sample sa hayop para malaman kung delikado o may alien mikrobyo. Tinurukan ng lunar na lupa ang mga daga, pinakain ng alikabok ng buwan ang mga ipis at hinalo ito sa aquarium ng isda. Sa kabutihang palad, walang kakaibang tumubo at walang nagkasakit sa mga hayop. Mas lumusog pa ang mga ipis sa diet na alikabok ng buwan. Pinayagan na ring pag-aralan ang mga sample. At agad nilang napagtanto na napakahirap gamitin ang mga malalaking vacuum chamber na ito. Kaya inilipat nila ang pag-iimbak ng sample sa nitrogen-filled glove box. At ginagawa pa rin ito ngayon. May iba't ibang processing cabinet dito kung saan pinoproseso ang mga sample mula sa Apollo missions. Mula 1,969 hanggang 1,972 na misyon ang lumapag sa buwan at nakakuha ng 302 kilo ng bato. Kalahati ng bigat ng sample ng Apollo ay galing sa Apollo 16 at 17. Maingat talaga namin ginamit ito. Kaya mula sa original na bigat, mga 83% pa ang natitira na hindi pa namin napag-aaralan. Tinatago namin ang mga 70% ng mga sample dito. Meron kaming isang lihim na location sa labas, sa White Sands, pero kung saan eksakto ay lihim. Ang katotohanan na sila ay nasa White Sands ay hindi lihim, pero nag-iimbak kami ng mga 15% doon. At ang natitirang 15% ay alinman ay kasama ng ginamit na ang mga siyentipiko sa pagsusuri at nasa mga museo sila, mga 70%, 15% at 15%. Sige, nakuha na nila lahat ng bato mula sa buwan, kaya pwede na magsimula ng tunay na siyensya.
Nakakatuwa, hindi pa natin alam noon ang maraming simpleng bagay tungkol sa buwan sa puntong ito. Kapag tiningnan mo ang buwan, mapapansin mo ang maliwanag at madidilim na bahagi. Pero bakit ganoon ang itsura nito? Bago ang Apollo, itinutok natin ang teleskopyo sa buwan at nagteorya tungkol sa madidilim nitong bahagi. Si Galileo ang unang gumawa nito. Matapos niyang ayusin ang teleskopyo, itinapat niya ito sa kalawakan sa unang pagkakataon sa kasaysayan. Nagsimula siya sa buwan at napansin ang mga bunganga, guhit at bundok. Dati, inisip ng tao na makinis at perpekto ang ibabaw ng buwan, di tulad ng mundo. Nagtanong din siya, ano ang madidilim na bahagi at mga maliwanag na mataas na lugar na iyon? May tattoo pa ako ng orihinal niyang guhit ng buwan sa braso ko. Bago tayo makarating sa buwan, alam na natin na ang madidilim na bahagi ay basalt o tunaw na batong mabilis lumamig. Hindi nila alam kung ano ang mga puting bagay na iyon. At kaya nang makarating doon ang mga astronaut ng Apollo at nagdala ng mga sample ng bato pabalik. Nakagawa ng malaking tuklas ang mga siyentipiko. Basalt ang madidilim na bato, gaya ng inaasahan, at may maliliit na bulang galing sa gas ng bulkan. Pero ang mga puting bato sa mataas na bahagi ng buwan ay gawa sa espesyal na batong tinatawag na northosite. Sa madaling salita, walang sino man ang nag-asahan nito at binago nito ang lahat. Ang northosite ay gawa sa material na mas magaan kaysa sa karaniwang magma. Kaya tulad ng yelo sa tubig, ito ay lumulutang sa ibabaw. Dahil dito nagkaroon ng magandang ideya si John Wood. Paano kung dati, ang buwan ay isang napakalaking bola lang ng magma? Isang mundo ng magma ocean. Ipinaliwanag nito kung bakit parang natatakpan ng puting crust ng northosite ang buwan saan man. Kung malaking karagatan lang ito ng magma, lulutang ang puting bato at kalaunan, habang lumalamig ang buwan, bubuo ng makintab na crust na 50 kilometros ang lalim. Paglipas ng bilyon-bilyong taon, bumagsak ang mga meteoro sa buwan at umagos ang lava palabas ng crust. Lumilikha ng malalaking bunganga at palanggana na nakita ni Galileo sa buwan. Gusto nilang patunayan ang ideyang ito, kaya kailangan nilang malaman ang edad ng isa sa mga batong puti. Sinanay ang mga astronaut ng Apollo 15 para maghanap ng puting bato at nag-uwi sila ng 200 at 60 gramo ng malaking anorthosite na kilalang Genesis Rock. Natukoy nilang 4 bilyong taon na ang edad ng mga batong ito, kasing tanda ng mundo at bahagi ng sinaunang crust. At eksakto kung ano ang aasahan mo, kung tama ang ideya ng magma ocean. Ngayon, tingnan natin ang ilang bato mula sa buwan. Sige, pero may malaking tanong. Paano matutunaw ang buong buwan para maging magma ocean? May bagay na kailangang maglabas ng matinding init agad. Isang dambuhalang bola ng init na kasing laki ng planeta. Ang sagot, paano kung banggain lang natin ang daigdig ng isa pang planeta? Ang Giant Impact Hypothesis. Iniisip natin na nabuo ang buwan matapos mabangga ng isang planetang kasing laki ng Mars ang sinaunang daigdig at mula sa debris nito nabuo ang buwan. Napakalakas ng bangga ang iyon kaya't natunaw ang buong buwan malamang. Kaya imbes na isang solidong buwan, nagkaroon tayo ng tunaw na buwan o isang karagatan ng magma. Seryosong pinag-aralan ng mga siyentipiko ang ideyang ito at sumasang-ayon ang lahat ng ebidensya. Dahil sa mga bato ng Apollo, nalaman natin paano nabuo ang buwan. Sa huling yugto ng pagbuo ng daigdig, isang protoplanetang kasing laki ng Mars na tinatawag na Theia ang bumangga sa ating batang daigdig. Sa banggaan, agad naglaho at natunaw ang maraming bato. Ang daigdig ay napalibutan ng magmaring na nagsimulang magsama-sama dahil sa grabidad. Ipinanganak ang ating magmang buwan at dito lumutang ang maliwanag na crust ng northosite. At ganyan nabuo ang buwan. Natuklasan lang natin ito dahil sa mga batong buwan na dinala pabalik ni Apollo. Bago ako papasukin ng National Aeronautics and Space Administration sa Top Secret Vault, tinanong ko muna kung may nakakatawa o interesting na kwento sa pagbalik ng mga batong buwan. At hindi nila ako binigo. May kwento yan, tinatawag naming seatbelt rock pero walang kinalaman sa geology. Ganyan ang nangyayari kapag nagsinungaling ang astronaut sa mission control. Sa mission na yon, may rover sila kaya mas marami silang kilos kaysa oxygen. Kaya may mahigpit silang patakaran kung hanggang saan lang pwedeng magmaneho mula sa lander para makabalik kung masira ang rover. Simple lang talaga. Nahuli sila sa schedule tapos si Dave Scott, ang pinuno ng mission, nakita ang sample at nagustuhan niya ito. Alam niyang kung hihingi siya ng pahintulot para kunin yon sa heolohiya, pagbabawalan siya. Sinabi niya na natanggal seatbelt niya at pwedeng tumigil para ayusin. Kukunin ko lang ang aking seatbelt. Dahil parang basta na lang itinapat ni Jim Irwin ang kasabot niyang astronaut na may hawak ng camera, ang camera sa kanya
At pagkatapos nagsimula siyang magsalita at sa loob ng 90 segundo, nagsalita siya tungkol sa mga bagay tulad ng mga bunganga ng buwan na nakita niya at mga bato. Wala lang basta. Para ilihis ang pansin ng National Aeronautics and Space Administration, si Dave Scott ay palihim na kumukuha ng sample. Hindi nila ito sinabi kanino man hanggang makabalik sila. Bigla silang nagtaka kung bakit may sobrang bato. At sabi nila, nakakatawang kwento yan. Kaya yung mga kwento na yan, siguro hindi ko dapat ikwento pero bahala na. Itatanong ko rin tungkol sa mga astronaut na allergic daw sa alikabok ng buwan. Kasi nabasa ko na yon dati. Nagkaroon sila ng parang lunar hay fever at iniisip nila na dahil lang yon sa paghinga. Oo, parang humihinga ka ng pinong pulbos. Ibig kong sabihin, hindi yun maganda para sa'yo. O ang may sample sa mga pang-Apollo ay parang bubog na delikado, ikong malanghap ng matagal. Pero kung ilang araw lang, hindi ito mas masama kaysa sa usok ng sunog sa gubat o pagsabog ng bulkan. At syempre, kailangan kong malaman kung ano ang paboritong bato sa buwan ng aking gabay. Ang personal kong paboritong sample ay may isa mula sa Apollo 17 na tinatawag na 76535. Wala ito rito. Ito lang ang nag-iisang troctolite at isa sa kakaunting magagandang batong na ibalik mula sa buwan. Kahit mahal ko ang mga bato mula sa buwan, puro abo, puti, or kayumanggi lang sila at di masyadong makulay or maganda. Ngayon, oras nang pumasok sa pinaka-secure na silid ng National Aeronautics and Space Administration kung saan nakaimbak ang mga bato mula sa buwan. Layunin ng vault na panatilihing ligtas ang mga sample, anuman ang mangyari sa labas ng mga pintong iyon. Ginawa ito para kayanin ang Category 4 na bagyo kaya kayang tiisin ang 160 milyang hangin kada oras. Habang papunta kami para buksan ang pinto ng bank vault, tinanong nila ako kung gusto kong gawin ang karangalan. Magiging bastos naman kung hindi ko gagawin. Gusto mo bang buksan ito? Siguro. Maganda yon. Kung maaari, maganda yon. Sige. O kaya paikutin mo ang pangunahing gulong pakaliwa. Hindi ito aabot sa inaakala mo. Okay. Oh, sige lang. Ayan na. Itapak ang paa at gamitin ang bigat ng katawan para hilahin ito ng kaunti. Ayos. Handa na ito. Talagang buksan mo lang, hilahin mo ulit. Ilalagay mo ang sarili mo. Oo, 9 na tonelada, medyo mabigat. Alam mo na. Para mapaandar ito. Oh, At kapag umaandar na ito, oo. Yus, maganda ang bisagra niya. Napakakinis ng galaw nito. Ngayon, nasa Apollo Sample Vault ka na. Ito ang pinakamalinis na bahagi ng laboratorio. At ang dahilan kung bakit hindi tayo nagsisimula dito sa likod ay dahil kahit na napakaganda nito. Dahil dito nakaimbak ang 70% ng mga bato mula sa buwan, hindi mo makikita ang alinman sa mga ito sa likod dahil lahat ay nakatago. Kaya, tulad sa pangunahing laboratorio, dito rin natin sila iniimbak sa nitrogen purged na stainless steel glove boxes. Lahat ito ay tungkol sa inventaryo. Noong una, ang 382 kilo ng bato ay hinati sa 2,000 at 200 piraso na may sariling numero. Ngayon, may 128,500 samples akong may natatanging numero mula sa buwan na kailangan naming subaybayan kung nasaan ang bawat isa. Sobrang linis ng hangin sa vault dahil sa matinding pag-filter. At mas mataas pa ang presyo nito kaysa sa labas. Kaya kung may tagas, tinutulak palabas ang hangin imbes na hinihigop papasok. Inilalagay ang mga bato sa airtight glove box na may malinis na nitrogen gas. Ang Apollo 15 na cabinet, lahat ng laman nito ay galing sa mission ng Apollo 15. Para ligtas ang mga sample, iniimbak namin na ito sa stainless steel na lalagyan na kadalasan ay selyado na dahil na inventory na. And kaya, kumbaga, yung market ay talagang hindi madaling buksan. Kaya alam namin kung may ibang taong pumasok dito na hindi dapat. Narito ang iba't ibang uri ng lalagyan na ginagamit namin kung saan lahat ng sample ay nilalagay sa 3 uri ng mga lalagyan sa paligid nila. Sa kasong ito, meron kang isang stainless steel na lalagyan na may Teflon na takip at 2 Teflon na bag, kaya triple ang pagkakalagay. Hinahawakan lang nila ang mga bato mula sa buwan gamit ang stainless steel, aluminyo o Teflon. Wala nang iba pa kailanman. Bago ako umalis sa Johnson Space Center, tinanong ko kung paano magbabago ang mga bagay sa panahon ng Artemis. Kung hindi mo alam, babalik ang National Aeronautics and Space Administration sa buwan at mangyayari ito sa lalong madaling panahon. At syempre, gagawa ako ng mga video tungkol dito, kaya mas mabuting mag-subscribe ka na. Ngayon, sa lalong madaling panahon sa susunod na Abril, plano ng National Aeronautics and Space Administration na ilunsad ang Artemis IOI mission. Magpapadala ng 4 na astronaut sa isang paglalakbay paikot sa buwan at pabalik para subukan ang kanilang bagong rocket at Orion spacecraft. Nilalayo nilang magtayo ng permanenteng base sa buwan kung saan magtatrabaho ang mga astronaut, tulad ng sa International Space Station. Gusto kong malaman kung anong bagong materyales ang inaasahan nilang makita sa buwan. Dahil sa pagkakataong ito, imbes na pumunta sa harap ng buwan, makikita natin na papunta sila sa timog na bahagi ng buwan. Ang dalawang pinakamalaking bagay sa timog na bahagi ng buwan na malamang ay kakaiba ay, alam mo na, nandoon ang mga volatile sa timog na bahagi ng buwan. Ngayon, hindi tayo maglalanding mismo kung saan mataas ang volatile, pero kahit malapit lang doon, makakatulong yon para malaman natin ang kalagayan doon kumpara sa Ecuador.
Magsisimula tayong tukuyin kung gaano karami ang tubig at volatile sa South Pole. Yun ang pangunahing layunin. Iba ang kapaligiran sa Lunar South Pole kumpara sa mga pinuntahan ng Apollo mission. Ang sikat ng araw ay tumatama lang sa ibabaw, at ang ibang bunganga ay palaging nasa anino. Mga bunganga ng walang hanggang gabi. Tiwala ang mga siyentipiko na makikita natin ang nagyelong tubig, yelo, at iba pang volatile sa malamig na bunganga na hindi nakita ng Apollo dati. Ang yelong ito ay parang time capsule na hinihintay pag-aralan. Nandoon lang ito sa mga bunganga, nagyelo at hindi nagbago sa loob ng bilyong taon, perpektong napreserba. Isipin mo kung ano ang maaari nating matuklasan sa pag-aaral nito. Hindi pa rin tayo ganap na sigurado kung paano nakarating ang tubig at mga organikong compound dito sa daigdig at sa buwan. Maaaring makatulong ito sa atin na masolusyonan ang problemang iyon. Sa totoo lang, marami pa talaga tayong hindi alam tungkol sa buwan. Tulad ng, bakit magkaiba ang itsura ng malapit na bahagi at malayong bahagi ng buwan? Isang bagay ang sigurado gayunpaman. Sa susunod na dekada, ipagpapatuloy natin ang pagtuklas ng ating lugar sa universo sa pagtatatag ng permanenteng presensya sa buwan. At hindi na ako makapaghintay na makita kung ano ang kanilang matutuklasan.